Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa review and recap ng episode 56 ng Widow's War. Nagulat itong si Jericho, sabi niya, Rebecca, ba't may mga pulis dito? Nagpadala ka ba ng mga pulis? Kuya, mabuti pa sumuko ka na. Ano ba pinagsasabi mo, Rebecca? Magagawa natin to ng paraan para mapatunayan na inosente ka. Aminin mo na wala kang kasalanan. Maaring na frame up ka lang. Ano, Rebecca, papaniwalaan ba nila ako? Sampid lang ako. Basura ang tingin nila sa akin dahil anak lang ako sa labas. Tingin ba papanigan nila ako? Kuya, makinig ka sa akin. Iyahanap kita ng magaling na abogado para mapatunayan na wala kang sala. Kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Nandito ako, tutulungan kita. Nandito kami na pamilya mo. Rebecca, hindi sila maniniwala sa akin. Samantala, ito namang si George. Sana talaga mahuli na si Jericho. Leche siya. Siya ang pumatay sa asawa ko at ngayon tinuturo ako na ako yung isa sa pumatay sa asawa ko, na ako yung pumatay. Kasalanan niya ang lahat ng to, sabi naman ni Sergeant Riales. Duda pa rin kasi ako sa mga ebidensya. Anong ibig mong sabihin, ha, detective? Samantala nandudo na nga yung mga ebidensya, di ba? Nasa kwarto niya. Sino pa ba ang may gagawa nun? Ngayon, ito namang si Jericho. Sa tingin mo, Rebecca, sino ang pipiliin nila? Yung tunay nilang anak na kadugo na namatay para bigyan ng hustisya? O yung anak lang sa labas sa sampid? Siyempre, mas kakampihan nila si Basil para mabigyan ng hustisya yung pagkamatay niya. Ako ang tinuturong suspect, di ba? Tapos ngayon, gustuhin mo na susuko ako. Samantala, ito namang si George. Kinuwestiyon niya si detective, sabi niya, anong ibig mo sabihin? Na mayroon nagplanta ng mga ebidensya sa kwarto ni Jericho? Sabi naman ni detective, maaring ganun nga. Kasi talagang duda talaga siya Kasi bakit nga naman kukumpletuhin lahat ng mga ebidensya? Sabi naman ni George, syempre, ganun naman talaga ang suspect, di ba? Kinukumpleto, nangungulekta siya ng mga gamit na ginamit niya sa pampatay ng mga biktima niya. Kaya maaaring ganun. Ngayon, malas niya dahil nahuli siya. Nandun na lahat ng mga ebidensya sa kwarto niya. Samantala ito namang si Sam, tinatanong ang sarili niya, kung ikaw talaga Jericho ang pumatay kay Paco, wala na akong masasabi pa. Siguro maaaring ikaw na nga talaga ang ituro ng mga pulis. Para sa ganun, maging malinis na tong isipan ko, wala na akong iisipin pang iba. Sana nga ikaw na nga talaga ituro na ikaw din ang pumatay kay Paco. Kahit alam ko napaka-imposible mangyari dahil alam namin yun ni nanay. Nag-aalala tong si Sam, no? Samantala, nagulat nga tong magkapatid na si Jericho saka si Rebecca dahil pumasok na nga tong mga pulis kasama si Galvan pati si Amando. Sumuko ka na, Jericho. Sumama ka sa amin. Sabi ni Rebecca, wag niyo po siyang tutukan ng baril, wag niyo pong babarilin ng kuya ko, wala po siyang kasalanan. Samantala, dumating na nga tong si Cairo at daladala yung wine na ipinabili ni Vivian. Maraming salamat Ngayon, nakakulong na ngayon si Jericho. Huli na siya ng mga pulis. Kaya, perfect yung pinagawa ko sa yung plano, sabi ni Vivian. So, alam natin na siya yung nagplanta nun, 'di ba, sa kwarto ni Jericho, inutusan niya si Cairo. So biniyaran niya ng pera si Cairo dahil nga naghatid ito ng favorite wine doon ni Galvan. Samantala inaawat nga ni Rebecca yung mga pulis. Wala pong kasalanan si Kuya, maniwala kayo sa akin, inamin niya ang totoo na hindi siyang pumatay kay Kuya Basil, sabi ni Galvan. Sumuko ka na, Jericho. Ngayon ito naman si Cairo. 3 na lamang pong henerasyon na matitira. Una, si Ma'am Rebecca. Pangalawa, yung magiging anak ni Ma'am Sam. Pangatlo, yung anak po ni Sir Galvan. Anak niyo po, si Sophia. Sabi naman ni Vivian, ano naman ang panama ng isang baliw saka ng isang sanggol na ipapanganak pa lang sa anak ko, di ba? Alam mo, lahat ng ito, makukuha to na anak ni Galvan, na anak namin. So, umalis na nga itong si Cairo, pinaalis na nga ni Vivian. Samantala, galit na galit itong si Galvan, sabi niya, walang niya ka, Jericho. Tinuring ka namin na tunay na pamangkin, kamag-anak, kadugo, pamilya. Tapos ito lang igaganti mo sa amin.
Pinatay mo si Basil pati ang apo ko. Siya lamang yung legacy ko. Ngayon tinanggalan mo ko ng karapatan bilang isang palasyos. Ninakaw mo ang lahat sa akin, inagaw mo. Kaya pagbabayaran mo ang lahat ng to, sabi ni Jericho na wala po ang kasalanan, Sir Galvan. Hindi ko po yung pinatay, yung anak ninyo. Wala po ang kinalaman dito. Umaawat si Rebecca, ano sabi ni Galvan. Lumapit ka rito, Rebecca. Hindi mo siya kailangang ipagtanggol. Ano bang ginagawa mo dyan? Dumito ka, hindi tito. Wala pong kasalanan si kuya, kaya niyang patunayan yun. Tulungan natin siya. Ngayon hindi na nga nakati si Galvan kasi nga nagpapaliwanag ito si Jericho. Talagang sabi niya, hindi kayo titigil, papatayin ko to, tutuluyan ko talaga siya. Ngayon tinutukan ni Galvan ng baril si Jericho. Nagkagulo na, natatakot na si Rebecca. Sabi ni Amando, ibaba ninyo mga baril nyo. Makinig kayo kay Jericho. Sabi niya, Kuya, sumuko ka na. Hindi ako papayag, Rebecca. Hindi po pwedeng matapos sa lahat sa ganito lang. Kailangan makaalis ako dito. Umatras si Jericho. Dala-dala si Rebecca. The hostage niya eh. Subukan yung lumapit. Papatayin ko talaga to. Hindi ako nagbibiro. Tinulak niya si Rebecca kaya nagkagulo. Tumama si Rebecca kay Tito Galvan. Inaawat niya Tito Galvan sa si Amando. Ma'am Rebecca, nasaktan ka ba? Sabi ni Amando. So niyakap niya si Rebecca. Samantalang si Jericho dumaan mismo sa likod ng bahay. Diba? So binuksan niya yung pintuan at nilak niya doon sa labas. Kaya yung mga pulis na nasa loob hindi makalabas. So ang galing nga ng stunt niya dito eh. Halatang stuntman na yung gumanap eh. Tumalon siya doon sa may hagdanan. Ang taas eh. Taas ng hagdanan. Ayan Dito na siya nakatakas. Dire-diretso yung takbo niya. At hindi na nga siya nahuli ng mga pulis. Mahina yung mga pulis dito, mga kapuso, Ito yung napansin ko. Wala man lang pulis sa labas ng bahay. Dapat pinalibutan nila. Samantala, itong mga, crime buster squad, nag-usap sila, Hindi ko sukat nakalain na si Kuya Jericho pala yung killer, sabi ni Jeff, Di ba yan yung mga nababasa ko sa novel? Na kung sino pa yung kahinahinala, siya pala itong hindi killer. At kung sino itong tatahimik lang, siya pala talaga toong killer. Sabi naman ni, Edward, naku, yan ka na naman, Mr. Nobel. So, biglang sumingit si Sophia, Tama si Jeff. Ngayon, ito namang si Jericho, tinusok niya yung, kutsilyong hawak niya doon sa may lamesa na nagtatago siya. Sabi niya, mga walang iya kayo. Mga masasama talaga kayo. Kasi, pakiramdam ni Jericho, wala siyang kakampi, di ba? Umiiyak na lamang siya dahil sa sobrang sakit. Sabi naman ni Edward, na-real talk niya si Sophia. So, Team Jericho ka na rin, Sophia. Bakit? Ano bang ibig mo sabihin? Kasi kinakampihan mo siya eh. Wala akong kinakampihan, Edward. Sinasabi ko lang yung totoo. Na babait sa akin si Kuya Jericho. Alam mo ba, sa lahat ng mga tao dito, siya rin nag-welcome sa akin. Hindi pa nga ako winelcome ni Kuya. Sabi naman ni Edward, alam mo Sophia, hindi lahat ng taong mabait sa'yo ay kaibigan mo. Siya yung hindi killer. Di ba Louie? So naalala ni Louie yung pagpatay niya kay Diana Royales. So sabi ni Louie, merong point naman si Sophia. Alam mo, lahat naman ng tao, pwedeng maging dark and light. Pwede rin niyang kaya yung maging mabait. Kaya niya magbago. O sabi ni Edward na sige magkampihan kayo. Samantala ito namang si Sam, kinontak niya yung katiwala nila doon sa dati niyang bahay. Matagal-tagal na rin po kasi namin hindi nalilipatan kaya palinis na lang po para pagbalik po namin malinis na. Samantala dumating si Vivian. At ano pang ginagawa ninyo mga bata kayo? Umuwi na kayo. Delikado, nakaalpas si Jericho. At baka balikan kayo, baka mapahamak pa kayo. Sige na, umuwi na kayo. So lumapit si Sophia. Ma, ano ba nangyari? Ano nangyari kay Kuya Jericho? Ayun, nakatakas. Syempre, hinuhuli siya ng mga pulis. Hinahanap siya. Ano bang klaseng tanong yan? Sabi ni Vivian, Malas na lang niya. Dahil natagpuan lahat ng mga ebidensya sa kwarto niya. Kaya wala na siyang lusot ngayon. Samantala, ito namang si Aurora, sinabi niya kay Sam, aalis ka? Ang totoo po niyan, papaalam ko dapat sa inyo Kaso nahuli niyo na ako. Kaya wala nang rason para ipaalam ko pa sa inyo. Alam niyo ba, lalong dumilit ang mundo namin na magiging anak ko
At lalong hindi kami magiging safe kung dito pa kami titira. Alam niyo naman na napakadelikado, sabi ni Aurora, no? Delikado. At baka ikaw ang puntiryahin ng killer, pati ang anak mo. Huwag na muna kayong umalis, sabi ni Sam, no? Ayun na nga eh. Kaya kinakailangan namin umalis dito. Samantala si Vivian, kinausap ang anak niya. Ito ang paboritong wine ng papa mo. Puntahan mo na siya. Alam mo, umiinom ng wine yan kapag he feels betrayed. Gaya na naman ni Jericho. Tinaridor siya. Ano ba pinagsasabi mo? Ikaw, sumunod ka sa akin. Ikaw ang tunay na anak ng papa mo. Kaya gawin mo to. Magpakitang gilas ka. Ipakita mo na talaga kang anak at dugo ni Galvan. Meron dugong palasyong, sabi niya. Sabi naman ni Aurora, aalis ka? Paano ang apo ko? Pwede niyo pa naman siya makita eh. Meron kayong karapatan, puntahan niyo ako sa bahay ko. At kung saan ay palalaking ko yung anak ko. Sabi ni Aurora, hindi ka pwedeng umalis. Anong gagawin niyo? Hasaktan niyo ako, ikukulong niyo ako? That's a harassment. Pwede ko kayong kasuhan. No? Samantala, inudyok nga ulit ni Bibi yung anak niya na si Sophia. Sige na, lumapit ka na. Ibigay mo tong wine sa papa mo. Dad, meron akong dalang wine para sa'yo. Ilapag mo lang dyan sa lamesa, sabi ni Galvan. So, siya po ba yung replacement ni Dash? Sabi ni Galvan, no? Dash will never been replaced. Mas mahalaga pa rin siya sa akin. So, sinambit ni Sophia yung uri nung parrot na nakita niya. Meron din ito sa Caribbean, sabi ni Sophia, no? Kailan po ba kayo huling napunta ng Caribbean? Years ago with Basil. Naalala ko na naman na anak ko. Hindi na yung mauulit pa. This is one of the best memories I have nung makasama ko yung anak ko sa Caribbean. Sabi ni Sophia, no? Sana one day makasama mo rin ako sa Caribbean. So, pag harap ni Galvan, natapunan siya ng wine at umiiyak si Sophia. So, mission failed. Nag-failed, diba? Sabi ni Sophia, sorry po pa. Pupunasan ko na lang don't worry. It's okay. Umalis na si Galvan. Ngayon, nainis sa kanya yung nanay niya si Vivian kasi hindi nag-work yung plano. So, nung umalis na nga tong si Sam, sabi ni Aurora, akala mo Sam, matatapos ang lahat ng gantong-ganto lang? Hindi mo pa ako kilala kung anong kaya kong gawin. Nakukuha ko mga bagay na kaya kong kunin. Lahat ng gusto ko. Hindi mo pa ako lubusan na kilala, sabi ni Aurora. Ngayon nagwawala siya, nagiinom siya. Sabi ni ni Amando, anong gusto mong gawin ko? Pipigilan ko si Sam nang sa ganun makabawi man lang ako sa'yo sa mga nasabi ko kay Sir Galvan. Alam mo Amando, kasalanan mo to eh. Dahil sa pagiging madaldal mo sa mga sinabi mo kay Kuya Galvan, kaya nalaman tuloy ni Sam. Huwag mo na siyang pigilan. Alam mo, natuto nang lumaban yan si Sam. Alam mo, Aurora, matagal nang marunong lumaban yan si Sam. Kaya nga nagustuhan siya na anak niya si Paco hanggang sa pinakasalan. Kasi naiiba siya sa mga babaeng naging karelasyon niya. Yung mga ibang babaeng naging karelasyon ni Sir Paco mahina kasi ang loob, kaya madali ninyo napatumba, sabi ni Aurora. No, wag mo na ipaalala sa akin yan, Amando. Yung mga bagay na yan. So, yun nga, hindi nga talaga makakapayag si Aurora na ganun-ganun lang. Bigla na lamang aalis si Sam. Ngayon, narinig nila yung ingay ni Rebecca, nagwawala. Dala-dala siya ni Loray sa kanong bagong driver ng Palacios. Ma'am Rebecca, dumito lang po kayo sa kwarto. Pagagalitan po kami ni Ma'am Aurora kapag tumakas po kayo. Sabi ni Loray, no, safe po kayo dito, Ma'am Rebecca. Makinig po kayo sa akin. Sa amin po. Sige na po, Ma'am Rebecca, kasi kapag nadandan po tayo ni Ma'am Aurora, mananagot ho kami. Magalit ho yun. Hindi, pakawalan niyo ko. Kailangan kong punta ng kuya ko. Dumating ang Tita Aurora niya. Tita Aurora, alam mo ba na patunayan ko walang kasalanan si kuya? Inamin niya sa akin hindi siyang pumatay kay Kuya Basil. Pati na rin sa mga iba pa. Wala siyang kasalanan. Tulungan natin siya, tita. Nagalit si Aurora, napuno na siya. Pwede ba, Rebecca? Ano ba pinagsasabi mo ha? Lahat na lang ng bagay kinakampihan mo. Yung mga hampas lupa, kinakampihan mo. Yung unang-una, yung boyfriend mong minero.
Ngayon naman yung hampas lupa na yun na si Jericho, kinakampihan mo. Pwede ba, Rebecca, paminsan-minsan, unahin mo muna ang pamilya mo? Ha? Bago yung ibang tao. Nagiging makasarili ka, dapat kami ang kampihan mo kasi kami ang pamilya mo, kami ang makakatulong sa'yo. Hindi, tita. Walang kasalanan si kuya. Sinasabi ko lang ang totoo. Sabi ni Rebecca nung pinaglalaban niya. Mabuti pa, Rebecca, bumalik ka na sa kwarto mo. Ibalik niyo na siya sa kwarto, ikulong niyo siya. No, hindi. Nagwawala si Rebecca. Nung siya, nakakalas, nabangga niya tita Aurora niya. Nabunggo niya, kaya ito'y napatumba. Tita, I'm sorry. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nung pagtayo ni Aurora, binigyan niya ng malakas sa sampal itong si, Rebecca, gamit yung kaliwang kamay. I said, stop. Sinampal niya ng malakas. So nagulat si Rebecca, sabi niya, first time mo itong ginawa sa akin, nasaktan ako. I'm so sorry, Rebecca, nadala lang ako ng emosyon ko. Ang dami kasi talaga nangyari, sobrang stress ako. Si Sam gusto nang umalis ng mansyon. Tapos dumagdag pa yang si Jericho, tapos ikaw pa. Ang dami-dami nang iniisip ko at pinoproblema ko ngayong araw na to. Ang dami nang nangyari. Dumagdag ka pa. So, ang ibig mo sabihin, kasalanan ko pa. Hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin, hindi. Sinasabi mo yan, nakasalanan ko. Alam mo kung ano ang totoo, ha? Ayaw mo sa akin, ayaw mo rin sa akin, dahil ang tingin mo sa akin, hampas lupa din ako. Hindi totoo yan, Rebecca, hindi. Yan ang totoo. Dahil sumasama ako sa mga hampas lupa, di ba yun nasabi mo? Kaya yun ang tingin mo rin sa akin. So nagkulong na nga itong si Rebecca sa kwarto, nag-iiyak itong si Aurora. So sabi ni Aurora doon sa dalawang katulong, pagbilang ko ng 3 segundo at nandiyan pa kayo, si Santi na kayo, isa, alisa yung dalawa eh. Samantalang si Rebecca iyak ng iyak, walang tigil sa pag-iyak. Samantalang itong si Aurora, pinuntahan niya nga itong secret basement niya, na kung saan mayroong tao doon na kanyang tinatago. Sino kaya ito? Buhay na buhay at lalaki. Nung pag-angat ng camera, tumambad sa mga mata natin, no? Or sa screen na ating pinapanood ay ang mukha ni Paco. So sabi dito ni Paco, no? It's okay, ma. Abe, kasi nagsorry si Aurora, sabi niya, it's been a long time bago ulit kita nadalaw dito. Pasensya ka na. Kasi nga sobrang busy ni Aurora, ang dami nangyari. So alam natin, nabuhay nga talaga itong si Paco dahil binanggit niya may. Diba, ma? Tinawag niyang ma si Aurora. At dito na po nagtatapos ang review Indika para sa araw na to, mga kapuso. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng ideya kung sino ba talaga ang totoong killer? Para sa akin, parang meron ditong kinalaman sina Paco at si Aurora. Maaring silang mag-ina ang killer dito sa teleserye na ito. At ngayong araw ng Martes, episode 57 na tayo, papatayin ni Rebecca itong si Sam. Ano ba mas matinding dahilan kung bakit papatayin niya ito? Yan ang pakatutukan natin mamayang gabi, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng muting subscribe para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso. God bless us all.